Alam mo, Susan, sa panahon ngayon, isang postcard lang sa social media, updated na ang karamihan. Ay, tama ka, Kuya Kim. Kahit saan nga magpunta ngayon, ang daling i-share, di ba? Pero iba pa rin ang feeling nung pinadadalhan tayo ng postcard. Ngayon, meron pa rin yan at pwede na rin daw itong i-customize. Yan ang kwentong inalam ni Katrina Katrina Son. Son. Dati, postcards ang paraan para sabihing nakarating ka na sa sikat na pasyalan o kaya'y nakidiwang sa kapistahan at lugar na parte na ng kasaysayan. Pero ang ilang postcards, extra special dahil mano-manong pinipinta na para bang isang obra. Pinta ng magkasintahang Chloe at Kenny ang mga litrato sa postcards. Ang postcard makers, nagsimula siya noong pandemic. Pero actually, before that, artist na ako, tsaka yung kasama ko. Kapag may free time kami, nagpipinta kami kung saan namin mapuntahan or magustuhan. So, kasi parang pang-relax din siya, pang-unwind. Ang unang koleksyon ng postcards na kanilang ibinenta, tampok ang bayan ng Sorsogon. Print namin yung first set ng postcards namin para sa isang fundraising din. Dahil, syempre, nung pandemic, madaming mga tao na naapektuhan. Tumulong kami sa isang community sa Sorsogon. So, yung una naming set ay Gubat Sorsogon Collection. Lahat ng kinita namin doon, binigay namin doon sa community. Naglilibot sina Chloe at Kenny sa iba't ibang lugar para kumuha ng inspirasyon sa pagpipinta. Kapag nakahanap na ng magandang anggulo ng ipipintang subject, sisimulan na nila ang pagpipinta gamit ang watercolor at brush, saka iguguhit ang mga detalye. Usually, ang size niya ay 4x6. So, yun kasi rin yung normal size ng mga postcards. Yung aming style ay watercolor na may pagka-realist. Very ideal siya kapag nagpipaint ka sa labas. Dahil madali lang siya matuyo. Hindi niya kailangan ng masyadong madaming gamit. Umaabot ng 30 minutos sa pagpipinta ng isang postcard. Ang orihinal na kopya nito, maaaring ibenta ng 800 pesos. Habang ang reproduced copies naman ay nagkakahalaga ng 50 hanggang 80 pesos kada piraso. Yung pag-reproduce namin ay ginagawa namin siya para, syempre, una, mas mababa yung presyo na pwedeng bilhin. Bukod sa pagtitinda ng postcards online, mayroon din silang postcard painting workshop at sumasali rin sa bazaars. So, itong event na sinasalihan namin ngayon, ang tawag sa kanya ay Paper Convention. So, isa siyang event na para sa mga artist na gumagawa ng mga artworks gamit ang papel. Marami sa kanilang mamimili, post-crossers o yung nagpapalitan ng postcards mula sa iba't ibang panig ng mundo. I'm a post crosser. It's very unique and not everybody can make mass-produced original postcard. Meron kaming mga goals. Una dyan ay, syempre, ma-revive yung mga postcards sa ating bansa. Gusto namin na magkaroon ng postcard designs ang Pilipinas na kakaiba din, tsaka galing mismo siya sa experience namin. Masarap sa pakiramdam na balik-balikan ang nakaraan, mapaobra o litrato man ito. Sa pamamagitan ng postcards gamit ang malilikhaing mga kamay, kaya nitong buhayin ang ganda ng Pilipinas. Ako si Katrina Son at yan ang kwentong dapat alam mo.